Hello! Mapagpalang hapon sa ating lahat. Wow! Blue skies! Blue skies po tayo ngayon. Tingnan po natin ang yan, kapaligiran, no? Blue sky po tayo. Yan. Ang sky ay blue. Napakaganda pong tignan, no? Ito po ay nagpapatunay na talagang ang kamay ng Panginoon ang siyang may control ng lahat. Maganda man yan o minsan umuulan, kontrolado ng Panginoon lahat. So hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mangamba sa kung ano pa man. Okay? So sa hapon na pala, 1:09 na ang oras. 1:09 na po. So ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol dun sa two witnesses na binabanggit ng Bible sa Revelation. Nakalagay po doon, mangangaral sila sa loob ng 1,260 days o katumbas ng 3.5 years. Okay? So, ang dalawa pong ito ay meron pong talagang special role. No? So, marami pong mga nagsasabi na ang two witnesses na ito ay, syempre, mga Hudyo, sabi nila, at yung iba hindi nila pinapangalanan, they don't even mention yung mga names nila, diba? Kung ano yung mga identity nila. Pero sa Bible po, kung babasahin mo ang Biblia, meron pong dalawang tao na talagang magiging significant po bilang mga two witnesses. Unahin po natin yung isa. Siyempre, walang iba kundi si Moises o si Moses sa English. Bakit po siya? Alam naman po natin na naging role ni Moises nung unang panahon sa Old Testament. Ang kanya pong role ay talaga pong napakalaki. Dahil po, siya po ay ginamit ng Diyos para palayain ang bansang Israel sa bansang Ehipto. No? Si Moises ang ginamit niya para makipagkita kay Pharaoh, para palayain ang kanyang bayan, ng mga Israelita, ang mga Israelites. Okay? Alam din natin yung kanyang beginning, siya po inilagay sa basket, no? At pinalutang, no? Doon sa ilog. At nakita po nung anak ng Paraon na nagkataong maliligo, pero sa Diyos po lahat ng po yan naka-orchestrate na po lahat. Okay? So yan ang buhay ni Moises. At sa kalaunan nga po, ginamit si Moises para makalaya yung bayang Israel, bayan ng Diyos, siyempre, sa bansang Ehipto. Pangalawa, sino? Mamaya sasabihin ko po yung connect kung bakit po silang dalawa. Pangalawa, walang iba kundi si Elias. Bakit po si Elias? Isa pong magandang pangyayari o nangyari po doon sa isang bundok na kung tawagan ay bundok ng Carmel, na nakipagtunggali siya doon sa mga prophets ni Baal, mga propeta ni Baal. Sige, tawagin niyo pa yung Diyos ninyong si Baal. Tinawag. Inabot na ng almost gabi na, hindi pa rin dumarating yung Baal, sapagkat ang Diyos nila ay peke po si Baal. Hanggang si Moises si Elijah, isang tawag lang sa Diyos, ng buong sangkatauhan. Siyempre walang iba kundi ang Diyos ng Biblia. Agad pong nagpaapoy ang Diyos, nagpaulan ng apoy at tinupok yung altar ng mga ng mga hindi mananampalataya. Ibig sabihin yung mga believers ni Baal. Okay, yun po ang nangyari. At ngayon, ano po ang significance ni Moises kay Elijah? Ano nga po ba? Well, si Moises, nung kalaunan ng kanyang buhay, wala pong binanggit ang Biblia kung saan napunta yung kanyang body, yung kanyang katawan, parang ganito. Saan napunta? Pero ang sabi ng Biblia, siya ay inilibing ng Diyos. He was being buried by the Lord somewhere doon sa Mount Sinai, no? Tapos Sinai ba? Tama ba? I hope Tapos yung isa naman, yung anong tawag dito? Basta banal na bundok yung pinaglibingan daw kay Moises. Tapos si Elijah, naman nating lahat, siya hindi nakaranas ng kamatayan dahil siya po ay kinuha ng Diyos, dinagit siya doon sa karwahe, 'di ba? Habang yung isang kasama niya, 'di ba siya si Elias, tapos yung isang kasama niya si Elisha. Napatulala si Elisha, sabi niya, ano nangyari? Yun ang tinatawag na katumbas ng rapture.
merong doon tinatawag na pahapyaw kung ano yung mangyayari sa mga believers sa rapture. Kaya excited na ba kayo sa rapture? Anytime now, magra-rapture na po. Yan po ang pinakahihintay nating big event. Ang rapture of the church. That will happen anytime now. Hindi ako nagbibiro. Mangyayari pong talaga yan. Ang rapture ay isang event na mangyayari. Okay? Pag nag-rapture na po, sunod-sunod na po yung mga turn of events, hanggang dumating po yung siyempre, andun na po yung Antichrist noon. Hanggang mangyari po yung tinatawag na second coming ni Christ with the believers, siyempre. Ira-rapture muna niya yung kanyang believers, then right after that, sa second coming niya, He will come again with His believers. Tayo po yun. Isang napakalaking katotohanan ng Biblia na hindi mapapasubalian, paniwalaan man nila o hindi. Sapagkat pag nakasulat sa salita ng Diyos, ito ay matutupad at matutupad sa ayaw at sa gusto niya. Kaya gustuhin na po ninyo, sana. Okay? So balik tayo doon sa two witnesses. Kaya mas maraming Kristiyano ang naniniwala, especially mga Bible scholars, they believe na ang two witnesses ay walang iba kundi si Elijah at si Moises. Sila po yun. Sapagkat nakalagay po sa Biblia, ang flesh and blood ay hindi mananatili magpakailanman doon sa langit. So kung tutuusin po, baka yung dalawang yan, baka lang po especially po si Moises, baka hindi po sila nakaranas ng physical na kamatayan. Kaya kailangan nilang mamatay, di ba? Kasi nakalagay po doon, habang nangangaral sila sa loob ng 1,260 days, katumbas ng 3.5 years, no? Ipapapatay sila ng Antikristo. The Antichrist will have them killed habang nangangaral sila. Then akala nila napatay nila yung two witnesses, pero mabubuhay po sila at papanik po sa langit. Yun na po, natupad na po nila. Kasi kailangan mamatay muna lahat bago makapunta ng langit. Requirement po yan eh. Kasi ang tao po nabuhay, tapos namatay. So nakaranas sila ng physical na kamatayan, so bubuhayin ulit sila. Yun po ang mangyayari. So nakakamangha po ang mangyayari sa tribulation at nakakatakot at the same time. Pero praise God, dahil hindi na po natin daranasin na makita ang mga kahindik-hindik na mga pangyayaring yon, dahil ira-rapture na po ni Lord Jesus ang kanyang church bago sumapit yon. Kaya napakahalaga po na mag-aral tayo ng eschatology o ng end times, no, mga prophecy. Make sure you rightly divide the scriptures. Make sure alam mo yung context, alam mo yung dispensation ng iyong iniaral, lalo na sa pag-a-apply nito sa Book of Revelation. Dahil nalalapit na nga pong talaga ang muling pagbabalik ni Kristo para idagit ang kanyang mga mananampalataya. Tayo po yun eh. Tayo po ang mga believers ni Lord Jesus. Tayo po ang kanyang mga mananampalataya. Idadagit niya tayo para pumasa kanya magpakailan-kailan pa. Dahil tapat si Jesucristo sa kanyang mga pangako. It's only a matter of knowing who you really are in the Lord. At pag alam mo yan, panalo ka. Okay? So ang Panginoong Jesucristo, anytime po ay darating na po. At pagdating ni Jesus, we will be with Him forever and ever. Wala nang katapusan. Wala na yung mga pagsubok, wala na yung mga problema, sapagkat lahat ay bago na. Behold, all things become new. We will be with the Lord Jesus Christ forever and ever. Hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay pa. So yan lang po ang gusto ko sabihin sa inyo. So maraming pong salamat at naway malaman natin kung sino tayo sa Panginoon. Lagi nating tatandaan, mahal tayo ni Lord. Hindi na tayo pababayaan. Okay? Maraming pong salamat sa pakikinig po ninyo at panonood sa ating vlog na ito. Thank you very much po. Dahil si Jesus ay nasa atin, lagi tayo mananagot. Okay? Thank you and God bless everyone.
thank you sa ating lahat. God bless.